There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Panginoon, sa hapon ito, maraming salamat. You are worthy of our praise, O God. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, dahil patuloy ka, Panginoon, na gumagabay sa amin. Patuloy ka na kumikilos sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna, ang iyong presensya, Panginoon. Naway, ilagay mo ito sa aming mga puso upang patuloy na aming mapamuhay at ang mga salita mo, Panginoon, siya maging katatagan sa aming pananampalataya. Kumilos ka dahil wala po kami magagawa sa ganang aming naman. Kaya Ama, maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, Panginoon, sa hapong ito. At ang lahat ng papuri, Ama, ay aming binabalik sa iyo, Diyos, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Living by faith. Hallelujah. So, puli ng Panginoon, mga kapatid, ang pananampalataya palagi ang bibigay sa atin para mas lalo tayong magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po kanina, mga kapatid, 7 years or 6 years, hindi ako nagkakamali, 6 years na pong hindi ko nakita itong pamilyang ito na gawain sa may Gumaok, mga kapatid. Kung naalala niyo yung Gumaok noon, mga Rikyuma family, napag-usapan pa namin last Sunday yung pamilya na yun. Biglang dumating kanina, mga kapatid. Maganda siguro mga nawala, pag-usapan natin. Mga bumalik. Hallelujah. Yung 15 na baptized dito, pag-usapan nyo rin. Mga bumalik. Hallelujah. So, 6 years na, mga kapatid, na hindi po sila nakabalik sa, nakarating sa church. Kanina nagulat ako, ang dami nila, halos buong pamilya. At yung mga dating dalaga, may mga dala ng mga alas. Ano na sa ba kanina? Hallelujah. At purihin ang Panginoon dahil nasa sila, sa Tarlac sila nakatira na ngayon. Sabi ko, pwede ba akong pupunta sa Tarlac para doon ipagpatuloy yung inyong paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, sige Pastor, kasi wala kaming inaatinan doon. Kaya siguro dinadala tayo ng Panginoon talaga sa mga probinsya at pinapaalis na siguro talaga ako rito sa syudad. Dinadala na ako sa probinsya. Kaya maganda na yun. So, offer yun sa akin. Kinuha ko yung number kanina. Kontakin ko lang daw sila. Sabi ko, pwede ba ako makatulog doon kahit mga 1-2 gabi? Para siyempre, may gawain, magbubukas tayo. Siyempre, sure, Pastor. Malaki yung bahay ko ron. Kaya purihin ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, hindi talaga sila na nakalimot. Kumbaga sana sa hinahaba-haba ng precision, simbahan pa rin yung kanilang pinuntahan. Karating sila kanina. For almost 6 years na, mga kapatid. Nagulat nga ako dahil nandiyan sila kanina. Kaya purihin ang Panginoon. Marahil, mga kapatid, sabi ko nga kasi by August, dapat sabihin ko lang ako, pupunta ulit. Baka itong Tarlac, mga kapatid, pupuntahan natin baka next month, mga kapatid. So paghahandaan din po yun. Then meron tayong mga gawain, mga kapatid, na naka-line up ngayon. So sa Webes, meron tayong couples seminar. So ang tema po natin, hinihiling po yung mga mag-asawa, gusto nyo tumagal pa kayo.
Since tumagal pa kayo, matin kayo, the language of marriage ang tema po natin. The language of marriage. Kaya matin kayo mga kapatid para matutunan nyo kung paano makipagsundukan sa pamilya. Okay? Okay, so vision, leadership naman. So lahat ng leaders na huwag dumalo. Pag hindi kayo dumalo, wala mayroon. So, sa Sabado naman yun, mga kapatid. Okay? So, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga may natungkulan, meron po tayong seminar, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say amen? Amen. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, ang unang pinakamagulo daw, alam mo na. Ang unang pinakamagulo, alam mo na. Kaya yun yung siniseminar palagi. Ang member, hindi naman magulo eh. Leader daw yung pinakamagulo. Hindi magulo sa kabutihan. Hindi naman sa kalokohan. Amen? Amen! Okay, palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Living by faith. Sabi ng Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Totoo yun, mga kapatid. Wala nang anumang hatol, wala nang anumang pagdinasyon, ang sino mang na kay Kristo. Ayan, malinaw. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hallelujah. So, yun yung condition. Yung praise A, mga kapatid, wala nang anumang hatol ang sino mang na kay Kristo Jesus na. Yung hindi na lumalakad sa laman. Bagkus lumalakad na sa Espiritu. So, once na tayo, mga kapatid, ay na kay Kristo, mga kapatid ko, hallelujah, ay wala na yung fleshly desires kasi. Everybody say amen? Amen. Ang namumutawi na sa ating buhay, ang buhay natin, ipinapamuhay na natin sa pananampalataya. Ano pa ba ang magiging dahilan, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kung ang ating buhay na kay Kristo na? Diba sa pananampalataya na? Meron pa bang ibang ipinapamuhay natin? Namumuhay pa ba tayo, mga kapatid, sa peryahan? Wala na, namumuhay pa ba tayo sa basurahan? Hindi na, di ba? Hello? Sagutin niyo ako. Amen? Amen. Ito yung totoo eh. So, there is therefore now no condemnation. Nasaan na yung kapatid? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Hallelujah. So, anyone who reads the Bible, yun yung tinatawag. That is what we call faith. Amen. Kasi sa totoo lang, ang tao, mga kapatid, pag hindi nagbabasa ng Bible, walang faith talaga yan. So, if you read your Bible, mga kapatid, you have faith. Meron kang pananampalataya, mga kapatid. Amen? Amen. Pero basta-basahin mo pag may time ang Bible. Ha? Kasi sabi ko nga, mga kapatid, sabi ko nga kanina, tayo, lagi natin binabasa, lagi natin binabantayan, mga kapatid, lalo na ngayon, sabi ko sa mga Facebook ngayon, nakikipag-away na, pati Kristiyano eh. Nagalit lang mga kapatid ko yung sa legal wife. Yung legal wife is starring ngayon eh. Nakikipag-away na yung mga Kristiyano. May nagpapatuwa na mga kapatid sa Facebook eh. Pati yung legal wife, dinadamay na. Kayo naman, dinadramahan lang kayo, nadadala rin kayo. Pati kayo mga Kristiyano, nadadala, umiiyak pagka ina-up yung legal. Hello? Ha? Amen. So, as the Bible. Ganun din sa Bible, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung legal na litan. Ha? Kasi ito yung truth eh. Ito yung katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang sinabi ng Bible sa Luke chapter 7, verse 50, mga kapatid, nung makausap ng Panginoon, ang babae, mga kapatid ko, at ang pangalan na, kilala niyo, si Magdalene, mga kapatid. Nung pinunasa ni Magdalene, mga kapatid ko, ang pangalan ng Panginoon, hallelujah, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang pananampalataya mo ang siyang nagligtas sa iyo. Amen. Kaya, go in peace, sabi niya. Lumakad ka na may kapayapaan. Totoo yun, mga kapatid. Hindi magawa ng isang tao, mga kapatid, hallelujah, ang gawain ito kung wala siyang pananampalataya. Amen. Kaya napakahalaga ng pananampalataya sa buhay po natin, mga kapatid. Dito kasi natin maranasan ang maligtas dahil sa faith natin sa Panginoon. Kaya nga, pagka ang tao ng palataya sa Panginoon, sumusunod siya sa Panginoon kasi ang faith niya na sa Panginoon. Amen. Ha? Kung hindi mo sinasampalataya ng Panginoon, naturalmente, Spanish yun ha, naturalmente, hindi mo
susundin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you love me, you must obey my commandments. And that is what we call faith. Yun yung faith, mga kapatid, yun yung pananampalataya. Nabuhay ka dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. So, kailangan lang mga kapatid, maging sure tayo, maging sigurado tayo, dahil meron din isang bagay na pwede mga kapatid ko, o mag-snatch o siyang magnanakaw sa faith natin. Amen. Ha? Kaya nga, minsan marami na discourage. May faith siya sa Panginoon. Pero marami mga kapatid na na-discourage so-called Christian sa panahon natin ngayon. Kasi nga mga kapatid, hallelujah, sabi nga, the righteous shall live by faith. If you are righteous in the sight of God, so you must live by faith. Kailangan mo mamuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya magtutulak sa iyo na gawin mo ang mga bagay na mabuti at gawin mo yung mga bagay na ninanais ng Panginoon. Ang pananampalataya sa Panginoon, magsasabi itong gawin mo, do this and do that, gawin mo ito, dahil ito ang makakabuti sa iyo. Amen! And that is faith. Kaya bali siya, praise the Lord! Napalapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So living by faith, it means trust. Ha? Trust. Pagtitiwala. Ha? Sino pong nanampalataya sa Panginoon? Amen. Ay, titiwala ka pa na magagawa ng Panginoon yung gusto niya gawin sa'yo. Yun yung isa, yun yung trust. Kung naniniwala ka sa sinasampalatayanan mo, mga kapatid, ipagkakatiwala mo ang sarili mo sa sinasampalatayanan mo dahil nagtitiwala ka na pwede niyang gawin ang gusto niya dahil ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Ha? Yun yung importante. Ang ibig sabihin mga kapatid, believe, hallelujah, trust, faith mga kapatid ko. Yung mga titles mga kapatid ko ng faith. Hallelujah. Parang simple lang itong pag-aaral nito mga kapatid. Pero sa totoo lang, pag marami matatagal ng Kristiyano, kulang pa rin sa faith. Ha? Hello? Kailan natin malaman mga kapatid na meron tayong malaking o meron tayong matatag na pananampalataya? Kailan natin malalaman mga kapatid ko na meron kang malaki, ha? Kumbaga sa isang kamangha-manghang pananampalataya. Paano mo malaman sa buhay mo? Paano mo malaman sa sarili mo na meron ka ng malaking pananampalataya? Sa panahon ba na ang buhay mo mga kapatid ko, hallelujah, nakatungtong sa isang napakaganda at kumikinang na koron o kumikinang na upuan mga kapatid, malalaman mo ang tunay na pananampalataya sa panahon ng kagipitan, sa panahon na ikaw ay susubugin, sa panahon mga kapatid ko, na darating ang problema mo, doon mo makikita na meron mga pananampalataya because faith, it overcomes. Amen. Hallelujah. Amen. Kagaya nga ng tinistemony mga kapatid ni Sister Carol. Malinaw yun, ay pananampalataya sa kulang lang sa pagtitiwala. Dahil kung mayroon kang pagtitiwala, magpapatuloy ka maglilingkod sa Diyos. Dahil ang pinagtitiwalaan mo, hindi tao, kundi ang Diyos. Naglilingkod ka hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung matisod ka sa tao, talo ka. Wala kang pananampalataya. Dahil ang sumasampalataya, kailanman, hindi matitisod. Hallelujah. Hindi mo nadapa. Dahil nakikita mo ang liwanag. Ang nadapa, ang natitison, lumalakad sa dilim. Yes. Wala kang ilaw Madapa ka talaga. Subukan mo maglakad sa dilim. Amen. Ha? Dapa ka. Pero kung kitang-kita mo ang dinadaanan mo, abay kung madapa ka pa, ano ko kung anong tawag sa'yo? Ha? Hindi. Ha? Angie. Pag nadapa ka pa, kita-kita mo na liwanag, madapa ka pa, ano ka? O, di ba? So, ang nadadapa, ang natatalisod, yung lumalakad sa dilim. Sa dilim ba tayo? Nasa iwan ng mabuhay. Mahalos na parang si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yun yung pananampalataya mga kapatid. Kaya nga, pag sinabi eternal life mga kapatid ko, nakadepende ito sa Panginoon mga kapatid. One thing you do is to have faith. Ang gawin mo manampalataya ka kung mayroong eternal life. Yun lang yung gawin mo. Ha? Basta manampalataya ka, susundin mo, gawin mo mga kapatid. Yun yung importante mga kapatid ko. Kasi hallelujah, ang pananampalataya mga kapatid, yun yung pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. At ang pananampalataya ito nagmamature sa buhay natin.
Lahat tayo, mga kapatid ko, lahat tayo dadanas ng pag-uusig, lahat tayo dumadanas ng problem sa buhay, lahat tayo dumadanas ng trials, pero ang lumulutang, ang nananatili, yung mayroong pagtitiwala sa Panginoon, yung buong puso.